Bago po natin simulan ang Chapter 15, shout out po sa inyo mga solid na sumusubaybay sa ating recap. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Long time no see Big Brother. Wika ni Dian kay Cruel. Si Cruel na may berde na mata at itim na buhok na hindi katulad ni Dian. Ang sagisag ng Hart family. Hindi ko inakalang makikita kong muli. At ang tao na ayaw kong muling makita. At si Lian ay ninenervyos. Sa dalawa, sinabi ni Cruel na kailan lang. Noong siya ay umalis upang pumunta sa isang expedition at ay nakaharap niya ang Zero Corps Commander at ang Demon Army. Ngunit sinagot siya ni Dian na oo. Pagkatapos, anyari, ngunit iniisip niya kung nalaman na ba niya na siya ang Zero Corps Commander. Sinabi naman ni Cruel na, noong nakita niya ang Zero Corps Commander, at ang Demon Army ay tumaas ang mga kumpiyansa ng mga ito. Na nakapagpapaalala sa akin sayo, ng spiritual ng Demon Army ay napakataas. Narinig ko na pinangungunahan mo ang mga kasundaluhan sa pakikipaglaban ng napakadali lang. At kung nasa tabi ka lang namin, wika ni Cruel, ngunit si Dian ay hindi napigilan at natawa. Nang nakakapang-insulto, humingi ng patawad si Dian dahil hindi niya ito mapigilan at ito ay nakakatawa talaga. Wala akong rason upang makipaglaban na kasama ka. Kaya pakiusap itigil-tigilan mo na. Gumagawa ng senaryo brother. At walang nagawa si Cruel kundi tangapin na lang ang mga trash talk ni Dian sa kanya. Napansin naman ni Cruel. Ang mga mata na yon ay katulad ng dati. Yung mga mata na walang pakialam na walang interes. Wika niya sa kanyang isip. Samantala si Dian ay napakagat. Labi at sinabi sa isip. Siya ay isang bastos na bastardo. Sinabi ni Dian na, hindi ba dapat papunta na ang mga pinarangalan na panauhin? Sinabi pa niya na mag-enjoy siya sa kanyang sarili bago siya umalis kaya wag siya mag-alala. Ngunit sa isip ni Dian, imbis na kausapin niya ang bastos na bastardo na si Cruel ay kakain na lang siya ng mga puding. At mas mabuti pa doon niya gamitin ang oras niya. Naiinis siya sa piging na ito at iniisip niya na pumatay ng isa kapag nakauwi na siya sa kanyang bahay. Nako Dian, may saltik ka talaga dapat marehab ka na. Balik sa kwento, sinabi ni Cruel kay Dian na, narinig niya na umalis si Dian sa misyon na paglupig sa mga halimaw. Habang si Dian ay patuloy sa pagkain ng puding at sinasabi sa sarili bakit ba patuloy siyang kinakausap ni Cruel. Naku, wag mong bigyan ng atensyon ng isang lunatic o baliw. Ayaw ko kausapin ka, umalis ka. Wika ni Dian sa isip. Tinanong siya ni Cruel kung nasaktan ba siya kung saan. Na tila kinainisan ni Dian. Sinabi ni Dian na bakit ba na napaka nakakairita ka sa araw na ito. Kaya ko ang sarili kong katawan. Kaya wag ka magpanggap na may pakialam ka sa akin. Wika ni Dian kay Cruel. Kahit nasaktan ako hindi ko ipaparamdam sa'yo kuya. Dagdag pa ni Dian. Kaya obserbahan mo lang sa gilid gaya ng lagi mong ginagawa. At naalala ni Cruel ang nakaraan na kung saan ay pinagmamasdan lang niya si Dian. Kinaladkad ako sa digmaan noong araw na yon. Ganyan lang. Kalimutan mo na yon, wag na tayo mag-aksaya pa ng hininga. Hindi na sana ako pumunta sa palasyo, nababanas lang ako. DNI, wika ni Cruel. Nang bigla sumabat ang Duke at sinabi, nakakaantig na kapatiran. Duke Ilosterstarb, siya ang leader ng opposition laban sa Emperor. Yumuko si Cruel at sinbing kamahalan. Huwag ka na bumati, wika naman ng Duke kay Cruel. Sinabi ng Duke na si Iloster na, Count Hart, ito ang unang pagkakataon ng ating pagkikita. Sa personal, napakarami kong naririnig patungkol sa iyo, ito ay isang kasiyahan. Ngunit si Dian ay nagtataka bakit siya ay kinakausap. Hindi niya pinansin ang pagbati ng Duke na ikinabigla ng mga nakakakita sa kanila. At na naman, hindi talaga kumpleto kapag walang mga marites, sinabi ng isa anong nangyari. Hindi ba niya pinansin ang Duke? At ang isa naman ay sinabing inaasahan na niya ang ganyan kay Dian Hart. Siya ay nagpapakita ng gayong saloobin sa nag-iisang Duke sa imperyo kahit na siya ay isang honorary count lamang. Samantala ang Duke ay napatingin lang kay Cruel at napangiti. Count, pagtataka ni Cruel at napag-isip na niya ngayon. Ngunit, si Art ay parang maduduwal dahil puno ang kanyang bibig sa pagkain ng puding. Habang nakikipag-usap, sinabi niya sa sarili na dapat ay lunukin na niya ito. At ang pagnguya ng palihim ay posible. Ngunit napansin niya nang ang Duke ay parang sisubog na sa galit.
Nakalimutan niya ibuka ang kanyang bibig upang makipag-usap kaya minabuti na lang niya na makipagkamay dito. Nang bigla nagpakita ang prinsipe at sinabing long time no see Duke Iloster. Siya ang Crown Prince na si Elpidias de Serra, ang Crown Prince ng Empire. Iniisip naman ni Dean na kung may honey ba dito, o kung ano, para silang mga bubuyog, di bale na, babatiin ko na lang sila wika ni Dean. Sinabi ng prinsipe na si Elpidias na parang napakabisi ng duke dahil hindi niya ito nakikita sa lugar na iyon. Humingi naman ng tawad ang duke sa prinsipe. Ngunit si Oret nag-iisip kung bakit nasa harapan sila niya. Sinabi naman ng prinsipe na wag na siya himingi ng tawad, dapat ay siya pa ang humingi ng tawad dahil alam niya na meron naman itong rason. Ngunit sinabi niya sa kanyang isip na, bakit siya nagtatago sa paligid ni Count Hart pagkarating niya? Tusong bastardo. Hindi ako mauupo at manunood lang. Kailangan kong protektahan si Count Hart, wika ng prinsipe sa kanyang sarili. Ngunit si Dean ay walang pakialam, iniisip niya na eto na ang kanyang pagkakataon upang lunukin ang puding sa kanyang bibig. Ay naku Oret, sakit sa panga, nang bigla may mabilis na yamakap kay Dean Hart. Sa sobrang lakas tila na napasukan ng dugo si Dean. Ito pala ay ang prinsesa ng Empire na si Alethea de Serra. Sinabi niya na o kuya dapat isinama siya kung gusto niya makita ang Count Hart. At sinabi pa niya na namimiss niya ang Count na si Dean. Alethea, wika naman ng kapatid niya na Crown Prince. Nang bigla napaluhod si Dean at nasuka ng dugo. Count, ito ay dugo, wika ng prinsesa na may pag-aalala sana all. Nagulat naman ang prinsipe at madaling ipinatawag ang kanilang doktor. Habang pinapakita si Dean. At ang akala nila ay dugo ay isa palang puding at naiisip ni Dean ang prinsesa at ang kanyang final strike na ginawa. Naku, mag-lock sana pa nga ng mga hindi natawa dito. Ha. Sinabi naman ni Dean na wag na silang tumawag ng doktor dahil hindi naman yun isang dugo. Sinabihan naman siya ni Lian na wag na muna magsalita. Sinisisi naman ni Lian ang kanyang sarili sa nangyari at di niya alam ang kalagayan ng Count. Ngunit si Oret ay nababuwang na naman, sinasabi niya ng pilit sa kanyang isip na hindi yun isang dugo kundi puding. Anong kaguluhan ito, wika ng Emperor? Napamura na lang si Dean dahil nagpakita na ang Emperor at kasama niya ang kanyang general na first hero ng Empire na si Nemesis. Limapit naman ang prinsesa sa Emperor at sinabing, kasalanan niya kung bakit nagdugo ang Count Hart. Hindi niya nakontrol ang kanyang lakas dahil siya ay masaya. Humingi naman ng tawad ang prinsipe at sinabing papagalitan niya ang kanyang kapatid mamaya. Sinabi naman ng Emperor na ang Count ay isang hero at hindi basta-basta magsusuka ng dugo sa isa lamang pagyakap ng prinsesa. Dadag pa niya na ang Count Hart ay na-ambush sa daan habang siya ay papunta sa palasyo at baka nagtamo ito ng internal injury. Ngunit si Oret, sinasabi niya sa kanyang isip na hindi yun isang dugo. At sila ay sensitibo sa amoy ng dugo, ngunit ngayon sa piging ay puro pabago ang naamoy nila kaya hindi nila malaman na hindi ito isang dugo. Iminungkahi ng Emperor na ipatawag ang doktor, ngunit si Dean ay tumanji rito. At sinabing okay lang siya. Kailangan niya ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan bago pa ito lumala. Dahil patuloy kang tumatanggi, sigurado ako na ito ay dahil sa sumpa ng Demon King. Sa totoo lang, kung ito ay dahil sa sumpa ng Demon King, kahit na ang doktor ng imperyo ay walang magagawa dito. Ngunit si Dean iniisip kung ano ang sasabihin sa kanitong kakaibang atmosphere. Ngayon humantong na ito sa ganito, magpapangap na lang ako na masama ang pakiramdam at upang makauwi na ako. Nagawa ko na ang aking dapat na gawin at nakita ko na ang Emperor kaya pwede na ako umuwi, wika ni Dean. At sinabi ni Dean sa kamahalan na sa palagay niya ay mauuna na siyang umalis. Hindi siya sigurado kung ito ay pagod lamang, ngunit masama ang kanyang pakiramdam. Patawad kung hindi ako makakapanatili hanggang matapos ang piging na ito, wika ni Dean. At may paubo-ubo pa. Buwisit, nahihilo ako, wika ni Dean na ikinabahala naman ng Emperor. At may umalalay sa kanyang kamay. Na ikinagulat ni Dean. Nang magpapasalamat sana si Dean ay nakita niya na ito ay ang kanyang kuya na si Cruel Heart. Na ikinainis niya at itinabig ang kamay neto papalayo sa kanya. Ngunit di na nagtaka si Cruel sa ginawa sa kanya ni Dean. Sinabi naman ni Dean na hindi niya kailangan ang kanyang tulong. Naiinis si Dean bakit umaarte ng ganito ang kanyang kuya. Sa loob ng 8 taon na ako ay nasa digmaan, siya ang naging layunin ng aking walang katapusang puot. Sino siya para magpakita ng pag-aalala sa akin?
Pinapangako ko gagawin ko, wika ni Dian sa kanyang isip, ngunit di na natuloy dahil hinawakan na siya ng Emperor. At tinawag siya na Count Dienhart. Sinabi ng Emperor na mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya pinayagan na niya itong umuwi. Sa isip naman ni Dian ay parang pinapalayas ba niya siya, hindi ba ito isang insulto sa kanya? At humingi ng tawad si Dian at nagpaalam na upang umalis. Ngunit para sa akin, ito ay pagiging maalalahanin. Parang hindi ko na talaga kayang panindigan. Habang ang duke na si Osterstarb at si Cruel ay tahimik lang na nagmamasid. At pero may masamang balak na naman ang binabaeng duke, na may ngiting aso. Sigurado ako na ang Emperor ay masyado mapagparaya kay Dienhart. Paano niya ipinakita ang ganong pag-uugali sa harapan ng maraming mararangal na panauhin? Sa piging ng royal family, ang ginamit lang na dahilan ng Emperor ang hindi magandang kalagayan ni Dian. Kaya kung sino man ang makakapagsabi kay Dienhart at sa kanyang bastos na ugali. Sir Cruel, masyado kang mabait sa iyong kapatid. Wika ng duke. Sinabi naman ni Cruel na, gusto ko lang masigurado na hindi masisira ang mood bilang pinarangalan na bisita ng handaan. Sinabi naman ng duke na huwag siya mag-alala sa mga hindi pagkakaunawaan. Alam ko kung bakit hinanap mo ako sa una pa lang. At pinakita ang kanilang unang pag-uusap. Sinabi ni Cruel na kung pwede ba na siya ay majay niyang sponsor. Ang kapus-palad na tao, na nawala ang pamilya at ang kanyang mga magulang sa kamay ng kanyang nakakabatang kapatid. Sinabi ni Cruel na kung siya ay kanyang magiging sponsor, siya ay ang magiging pinakadakila niyang espada na magagamit. Kung gusto lang niyang mabuhay, marami siyang pagpipilian na mapagpipilian. Sinabi naman ng duke na, well, okay, hindi ako tanga para palayasin ang isang tapat na aso na dumating na nagmamakaawa. Ngunit nagtataka ko bakit ako tinatanong ng ganyang kahilingan. Gayunman, sa lahat ng tao, hinanap niya ako. Hindi ko alam kung matalino ba siya sa tanga. Sinabi naman ni Cruel na para masigurado niya na mapoprotektahan niya. Ngunit di na tinuloy kung alin AMG kanyang poprotektahan. Sinabi ng duke na iintrigue siya kung ano ang kanyang poprotektahan sa mga oras na yon. Ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ito. Para protektahan niya ang kanyang sarili. Mula kay Dienhart, yun ba ang gusto mo sabihin? At sumang-ayon naman si Cruel. Pagkatapos ay magkatugma ang aming mga landas. Ang tapat na aso ng Emperor na si Dienhart ay isa dapat sa mga mawala na. Matutupad, wika naman ni Cruel. Ngunit sa isip naman ng duke, ay sa totoo lang, ang katotohanan na siya ang tapat na aso ng Emperor ay hindi kahit na ang pangunahing rason. Sabay hawak sa kanyang dibdib at ang tumitibok na puso ko, sabihin sa akin na siya ay ang sukdulang panganib sa imperyo. Papatayin kita kahit ano ang mangyari. Dienhart. Wika ng duke na kumota na sa dami ng sinabi, hirap may type at mag-translate, buwiset kang duke ka. Anyway, balik na sa kwento. Tinanong ni Lian si Dian na kung sigurado ba siya na hindi na niya kailangan pa ng suporta. Sinabi naman ni Dian na magiging okay din siya pagkatapos niyang magpahinga. Ngunit si Dian ay nakakaamoy na tila ba ay may nasusunog. Nananlaki ang singkit na mata ni Lian sa nakita. Napakaayos pa lang neto noong umalis ako, wika ni Dian, ngunit makikita na ang kanyang harapan sa bahay ay natutupok na ng apoy. Na ipinagtaka niya at ang mga Lofty Knights ay naruroon din. Panaginip ba ito, pagtatanong sa sarili ni Dian? At ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi na isa lamang itong ilusyon. Dahil sa sobra niyang pagod. Ngunit napamura siya dahil ang init ay nararamdaman na niya sa kanyang balat. Napamura siya at nagtanong bakit may apoy at ano ang ginagawa nila dito. Bigla sigaw naman ng mga Lofty Knights ng Captain. Sumigaw naman ang isa sa kanyang mga kasama at sinabing, mga tanga. Hindi na siya kapitan ngayon, isa na siyang Count, wika ng isa. Kailan pa naging petting zoo ang bahay ko para sa mga masugid na aso, wika ni Dian nang bigla sa kanyang kamay. Na ipinagtaka niya at nagtanong, ano ito? Para talaga itong bomba, wika ni Dian na may pagtataka. At sumangga si Lian ng Count na ikinagulat ni Dian. Hindi. Sa sobrang taranta niya, inihagis niya ang bomba at sinabing kahit papano pa niya ito tignan, para talaga itong bomba. Sa paghagis, isang malakas na pagsabog ang nangyari. What the hell, ano itong mga masugid na aso na nagtapon sa aking bakuran? Tinanong naman ni Lian kung okay lang si Dian. Ang mga baliw na Lofty Knight na nag-aalala sa kanya. At nagtaka si Dian. Ang totoong hero, wika ng lalaki.
Naitapon nito pabalik ng inihagis ko ang bomba bilang isang biglaang pag-atake dagdag pa niya. Naku, nangangamoy misunderstanding na naman eh. At bigla na lang ito bumagsak dahil sa pinsala na nagawa ng bomba. Laking pagtataka ng mga baliw na knights na meron pang buhay. Sinabi naman ni Aerith na ang tataka na isa ba yun sa nanghihimasok. At nakita nilang ang simbolo ng Revolutionary Army. Sinabi ng baliw na mahaba ang buhok na. Yan ang sinasabi ko, na ang Revolutionary Army na naghagis ng bola sa iyong bahay ay tinalo na namin, wika ng mga baliw na knights. Ngunit bakit kayo nandito, wika naman ni Dean na ikinagulat ng mga baliw na knights. Patuloy sila nagpapaliwanag sa kanilang captain, ngunit nagtanong si Dean na, I'm pretty sure na annex na ang mga matataas na knights para maging bahagi ng official Royal Knights. Tinanong niya ang mga ito kung pinataksik ba sila dahil gumagawa na naman sila ng gulo. Nang bigla niyakap nila ang kanilang kapitan at sinasabi na nag-aalala ang kanilang kapitan sa kanila. Sinabi ng isa na bakit niya sinusubukan madismaya sa kanila. At saan sila kapante kung hindi nila kasama ang kanilang kapitan. Gumawa din naman siya ng gulo, ngunit di kami pinalayas. Wika nila habang ang kulit tignan, mga baliw nga talaga. Minura ni Dean ang kanyang mga alagad at sinabihan na umalis sila at mga balat na kalamo siya ay hindi baliw. Ang baliw nang naman ayaw sa kapwa baliw, hahaha. Pinagsabihan naman ni Lian ang kanyang mga kasama. Sa kanilang pag-uugali na ipinakita sa kanilang count na dati nilang captain. At ngayon ay si Lian na ang kanilang kapitan. Habang si Dean naman ay kalamo na rape ng 3 kabayo, hanggang sa kanyang isipan minumura niya ang mga baliw niya na knights. At muli nagseryoso na at napaisip sa mga Revolutionary Army. Sa bagay, hindi sapat ang pag-ambush sa kanila. At inambush din nila ang kanyang Lofty Knights, at paano nila nalaman na siya ang may hawak sa Lofty Knights? Masyado silang desperado na mapatay ako. Ngunit ano pagkatapos ang gagawin ko? At napansin niya ang 2 tao, na mga Revolutionary Army, at napamura na lang ang isang revolusyon habang akay-akay ang kanyang isang kasamahan. Gumawa ba siya ng kaguluhan upang makuha ang kanyang kasamahan? At inisip ni Dean na, kung wala siya malalaman na kahit anong impormasyon tungkol sa Revolutionary Army, kailangan niya mahuli ang kahit isa sa kanila. At bigla isang kamay ang humablat. At ibinalibag ang isa, ito pala ay ang butler ng Hart family. Tandaan, muntikan ako na kayo napakawalan. Wika ng butler. Sigurado ako hindi siya ordinaryo na butler, wika ni Dean na na-shock sa nakita. Samantala ang butler ay sinabing, bilib daw siya sa kanyang Panginoon. Dahil sa akala niya ay nasa panganib na siya, ngunit hindi niya inasaan na ibabalik niya ang bomba na inihagis sa kanya. Ngunit tinanong niya kung meron bang nangyari sa Royal Palace. Dagdag pa niya na kalahating araw lang ang nagdaan, ngunit tila siya ay pagod na. Hindi naman sa ganun, wika ni Dean. Sinabi naman ni Lian na inambush siya ng Revolutionary Army sa daan habang papunta siya sa Royal Palace. Sa palagay ko nagtamaw siya ng injury sa loob kaya parang lubha siyang pagod. Sinabi naman ng butler na naisip niya na babalik siya sa kanyang bahay. Ako na bahala sa lahat kaya magpahinga ka na sa loob, dagdag pa ng butler. Dean Hart, wika ng Revolutionary. At pinapakita ang 3 tao sa kanilang landas upang makarating sa Emperor. Ang Supreme Commander ng 8 taon na pakikidigma. At ang personal na guard ng Emperor na si Nemesis. Ang tao na humahawak sa mga tao upang kumalma, sa pamamagitan ng kanyang namumukod-tangi mga patakaran, at namamahala ng pondo Chancellor Ardell. At ang huli, the Vanguard Commander ng 8 taon na pakikidigma, na tapat na aso ng Emperor. Dean Hart. Naku, naging aso ka na naman, Dean. Siya ay normal lang na nakikioperatiba sa mga anino, kaya ang kanyang presensya ay hindi matukoy-tukoy, at napakahirap ma-monitor. Siya ay ipinadala sa paglipo ng mga halimaw nung nakaraan. Ngunit sino nakakaalam kung anong klaseng misyon ang naka-assign sa kabila ng nakasarang pinto? Kung ang revolusyon ay magtagumpay na maalis si Dean Hart. Gayunpaman, kahit mabaigo kami mga Revolutionary Army, hindi kami susuko. Ano ang sinabi mo? Sigaw na sabi naman ng isa sa mga Lofty Knights. At ang lalaki ay minura-mura ang Emperor. Galit na sinabi ng baliw na Knights. Kung sino ang sinasabihan niya na aso ng Emperor. Mula sa araw na tayo ay nasangkot sa 8 taon ng digmaan, wala ni isa sa atin ang nagtaas ng ating mga espada para sa Emperador. Kami lang.
At tinanong naman ng lalaki ang baliw na knight kung ano ang gagawin niya. Hindi na ito ay alinman sa iyong negosyo. Kapag pagod siya tumigil ka na sa panggugulo. Itinataas namin ang aming espada para lamang kay Dienhart wika pa ng Lofty Knight. At sabay sabi na, "Die," na naging dahilan ng pagdanak ng kanyang dugo. Habang ang butler ay tahimik na pinanunood lamang sila. At sinabi niya na ngayon ay mas marami pa ako lilinisin. Sa palagay niya ay irereport niya sa Count Hart na kinagat siya ng aso hanggang siya ay namatay. At dyan po nagtatapos ang chapter 15. Abangan ang next chapter. Salamat po.